Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So, yun ay applicable kay Maria. Hindi lamang sapagkat siya ang sinapupunan na nagdala kay Jesus, ang Diyos na naging tao, sa ating tagapagligtas, ang ating mananakop, ang ating Panginoon, ang manliligtas. So bahagi ho, kaya yun tayo sinabi noong mga tao, mapalad ang sinapupunan na nagdala sa iyo. Pero bahagi rin ho na kung saan ay ipinamanig ni Jesus natin na kasi kapag ko yung sinapupunan na nagdala sa iyo, isa lang yun. Isa lang yun. So si Maria hindi lamang mapapalad, hindi lamang siya mapalad, gawa ng siya yung sinapupunan na nagdala kay Jesus. Kung siya higit sa lahat na alin, mapalad sapagkat siya'y nakinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So bahagi ng pagtugon ni Maria sa paanyaya ng Diyos. At the same time din ipinamamanig na Jesus natin na yung pagpapala niya ay hindi lamang exclusive kay Maria. Ito ay alin? Yung pagpapala na ito ay hindi lamang sa pamantayan ng laman. Kasi yung sinapupunan, yun ay maternal, material lang. Pero nakabase saan? Sa mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Bahagi yun na higit na bahagi yung patuloy na ginagampanan ni Maria. Ito yung patuloy na ginagampanan ng mahal na Birhen Maria. Ang kanyang patuloy na paanyaya para sa bawat isa sa atin na nawa ay tayo mapalapit kay Jesus, makatugon sa panawagan ng Diyos. Kaya nga sabi nga natin ngayon, May 13, ay kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima. Hindi lang May, nagpakita ang mahal na Birhen. Kung di po ako nagkakamali ay 5 times ata, o 7 times. Hindi lang ako sigurado. Pero every 13th of the month, nagpakita si Maria sa 3 bata na ito. Mapapalad, mga bata ang pinagpakitaan ng mahal na Birhen Maria ng Fatima. Saan yung Fatima? Saan yung Fatima? Sino may alam? Hindi pa kayo nakakarating ng Fatima, kaya hindi alam kung saan yung Fatima. Ay France din So, yung Lourdes, yung pagkapakita naman ng mahal na Birhen sa kay Bernadette, France din. So, bahagi So, pero ito ay 3 nagpapastol. Isang magkapatid at isang pinsan. 2 babae at isang lalaki. Na may mensahe ng alin? Mensahe ng magsisi at magbalik loob sa Diyos. Magsisi at magbalik loob sa Diyos. Bahagi sabi nga, isa sa mga paniniwala kung bakit ito inaprubahan ng simbahan kasi noong tinanong
nung tinanong yung bata, nung obispo, sino yan? Sino nagpakita sa inyo? Anong sabi? The Immaculate Conception. Eh, noong unang panahon, ay hindi pa naman uso yung global. Kahit na nga, kung tawagin natin, yung kahit ng ibang mananampalatayang Kristiyano Katoliko, hindi nila alam yung Immaculada Conception. So, bahagi yun eh. Sabi ng mga obispo, ay bahagi na ito ay ang nakakaalam lang nito ay ilan mga pari. Nung panahon na yun, kasi hindi naman ganun kalakas panahon ng social media. Kahit na nga ngayon eh, magtanong ka dyan kung kilala nila yung Immaculada Conception. Ay baka kung sino sabihin nila yon, baka sabihin nila ay si Haling Concepcion yan. So bahagi mo yun. Yun ang isa sa mga elemento kung bakit bahagi mo natin, ito ay higit sa lahat ay galing sa Diyos. Sapagkat ito yung Immaculada. Ano ang bahagi yun? Very central sa ating pananampalataya ang Immaculada Conception kasi magkakarugtong yan eh. Immaculada Conception, ang pagkatawang tao na Jesus, ang Diyos at ang Diyos, si Jesus bilang Diyos at tao. Bahagi yun. At yung patuloy na paanyaya natin, pagbabalik loob ng Diyos. Pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Yun yung paanyaya. At isang bahagi ng kung saan ay inaanyahan din rin sa pamagitan ng panalangin ng Santo Rosario. Okay, bakit magdarasal ng Santo Rosario? Alam niyo, yung Santo Rosario ay ang akala natin ay gawa ni Maria. Pero kasama si Maria. Pero yung Santo Rosario alin, ang focus niya ay si Jesus. Ang focus niya na rin si Jesus. Yan ang kung tawagin na natin alin, the poor man's Bible. Gusto niyong pag nilay-nilaya ng buhay ni Jesus, ay doon makikita natin sa pamagitan ng Santo Rosario. Noong panahon na yon, of course, wala pa yung ministry on light. Tatlo lang noon. Yung joyful, yung sorrowful, at yung glorious mystery. Kasi yung pong mystery on light, later na lang yan. Dinagdag ko yan ni Pope Benedict XVI. Itong 21st century na. Bahagi yun. So, kaya pagkakataon na kung saan ay patuloy tayong mapagnilay-nilayan yung alin, yung istorya ng pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. At yun ay makikita natin kahit na lamang sa tinatawag natin mga misteryo ng Santo Rosario. Misteryo ng Santo Rosario. Kapag sinabi ng iba na tayo, maliw yung sinasabi ng iba, tayo mga Kristiyano, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi. When we pray the Holy Rosary, yun ay laman ng Biblia, bagong tipan. Kasi yung mga misteryo na yan, ay makikita natin bahagi ng misteryo na nakita natin sa banal na kasulatan. Katulad ng halimbawa ng joyful mystery, makita ko na annunciation, bahagi o ang pagbalita ng Anghel Gabriel kay Maria. Sa Biblia ba yan o wala? Sa Biblia yan. So, bahagi yun na kung saan ay makita po natin. At ang bawat na misteryo ng banal na kasulatan ay walang iba na kundi yung pagninilay natin ng buhay ni Jesus na kasama si Maria. Pero higit sa lahat, yan buhay ng ating Panginoong Jesu Cristo.
Kaya yung patuloy na hamon ay pinamamanig sa atin ng buong kapal. At bahagi rin na nawa matugunan natin yung higit at mas malalim na pagkilala natin kay Jesus. Kasi yung ating pagmintuo kay Maria, bagamat yung parokya natin ay na pangalan ni Maria, Nuestra Señora de la Natividad, ay bahagi hindi naman sa pagkukumpara, nabanggit ko lang, kasi yung pinanggalingan kong parokya ay St. Martin de Porres, ay yung ating first Saturday of the month na devotion. Sa atin nga rito ay alas 6 ng umaga pa tayo nagsisimula. At yun ay sinimulan lang natin, okay dumating. Kaya nga nabigla ako kasi pinanggalingan ko San Martin de Porres. Hindi naman Marian Parish yun. Pero doon, nadatnang ko na yun. Na mayroong dawn procession every first Saturday. 4 o'clock. 4 o'clock ng madaling araw. Bahagi yun. Alas 4 ng madaling araw. Yun bahagi na yun. San Pedro yun. So, pagkakataon. Pero ibig sabihin, yung mga devotion na yan, pag mga hamon ay pinamanig, kaya nga ako'y nag-send ng pamantayan kung paano baga makakaroon ng tinatawag natin Episcopal coronation ng Mahal na Birhen Maria. Bahagi kasi at ang unang kinakailangan doon ay deboto. Kinakailangan natin ng deboto. Father, may deboto naman kami ngayon sa Manila, Cathedral. Marami nagpupunta dyan. Ay, hindi naman ating programa yun Kaya itong panahon ng pandemya, bahagi hindi na tayo nakakapunta ron kasi hindi na tayo iniimbitahan. Kasi bakit? Kaya lang naman tayo napasama roon sangayon sa aking pagsasaliksik kasi noong panahon ni Mayor Mansana ay nag-request na tayo ay makasama doon. At tinanggap naman tayo kasi wala masyadong requirements doon Kasi ano pa yung sa ITV na yan? Yan po ay bahagi ng programa ng tourism ng Manila. Na kaakibat yung Katedral ng Manila. Pero yun po ay pangunguna ng bayan ng Manila. Nito ngayong panahon ng pandemya, ang requirements niya rin, canonical coronated. Tayo pag sinabi natin canonical, yun po'y galing na sa Roma. Tayo nga hindi Episcopal coronated. Ibig sabihin, Episcopal coronated, yung coronation ay nakabase dito sa ating diocese. Father, nakalagay yun sa yearbook. Nakalagay sa yearbook. Hiningihan tayo ng pruweba. Kasi sinulat noon sa yearbook nung pari noon na kinunahan ng Mahal na Birhen Maria. Pero hiningihan tayo ngayon ng pruweba. Wala tayong may pakitang pruweba. Bakit? Ni wala malamang picture. At wala rin may bigay ang diocese. Na nung una ay tayo isakop ng diocese ng Batangas. Lipa. Walang may pakita tayo ngayong katibayan na talagang nakurunahan yung Mahal na Birhen Maria. Pero sa matutal, ibig ko sabihin, kulang yung devotion natin sa Mahal na Birhen Maria. Ang devotion lang natin ay tuwing unang linggo ng Disyembre, doon sa Manila. Ayun na yan, programa yon ng Manila. Hindi natin programa yun.
Kaya hindi natin matuturing na alin. Debosyon natin yun. Kasi Manila yun eh. Sumasama lang tayo roon. Ang dala-dala lang natin ay ang mahal na birin ng Dilaok. Pero dito, nakita nyo naman, yung kakayakay ng ating pagsusumika, no, na mapalago yung debosyon ng mahal na Birhen Maria. Ano? Kaya nga, yung patuloy natin paanyaya, yung first Saturday of the month, naway tayo ay makapagninilay at makapagdarasal. Yung patuloy na imbitasyon. Nabibilang nyo naman kung gaano kadami. No? Noong unang Sabado, nakita natin kung gaano kadami. No? So, yun ang kinakailangan natin mapalakas. No? Yung debosyon natin sa mahal na Birhen Maria. Bilang, sabi nga o natin, masabi talaga natin na alin, ito, hindi lamang yung yearly. No? Pag sinabi natin debosyon, at yung ating panalangin, sana lumalim yung ating debosyon sa mahal na Birhen Maria. Partikular, mahal na Birhen ng Dilaok. No? Yun yung higit nating pagtibayin. So, ito yung ipanalangin natin na doon natin maintindihan ang sinabi ni Jesus na mapapalad ang mga taong na kikinig at sumusunod sa panawagan ng Poong May Kapal, na sa utos ng Poong May Kapal, sa higit ng pagkilos na nawa mapagtibayan natin. Alam nyo, ako kapag libre ako, pinagsusumikapan ko umaten ng lupi diyan sa Pakig. No? Itong nakaraang linggo lang hindi ako nakasama kasi linggo. No? Pero itong taon na ito, no? 4 na lupi na nakita ko roon. At halos ngayong taon na ito, lalong parang mas marami yung pumupunta ngayon doon. No? Doon sa lupi na kanilang ginagawa. Na sa karangalan ng mahal na Birhen ng Turumba, isang pangalan pa rin ng mahal na Birhen Maria. Pero ito yung dulog natin sa harapan ng Poong May Kapal. Nanawa, na patuloy nating pagyamanin at pagyabungin ang ating debosyon sa mahal na Birhen Maria na siyang maglalapit sa atin kay Jesus. Nang sa ganun alin, makapakinig tayo at makatugon sa kanyang panawagan.